What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. Complaint is duly verified by all the complainants. Mahigpit natin talaga ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan. Welcome back po sa Philinfo TV. Once again po ang ating background, Puerto Galera Beach or White Beach. Sa Oriental Mindoro po yan. Bisitahin po natin para matulungan natin ang ating mga kababayan dyan. Siyempre, unahin natin ang Pilipinas. Nako, eto na nga. Na-checkmate si PBBM. Na-checkmate ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Sabi na kasing huwag magpapa-ambush interview. Na-ambush. Sabi nga less talk, less mistake. Paano nga ba siya na checkmate? Ito, panoorin po natin. Bago po natin panoorin ang video, ito po yung interview kay BBM or PBBM na naging basihan ng Iglesia ni Cristo para mag-rally at ipanawagan na itigil or wag ituloy ang anumang impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil sabi nga ng presidente, storm in a teacup. Or ibig sabihin, maliit na bagay na pinalalaki ng Kongreso at walang kakwenta-kwenta para pagtuunan ng pansin. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all that, and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Yan, ang problema, hindi yata in control itong si PBBM sa nangyayari. Kasi pagkatapos niyan, dalawa nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. At meron pa kasamang congressman na nag-endorso sa unang impeachment complaint. Formal nang sinampahan ng impeachment complaint sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte nitong Lunes, December 2. Ang reklamo ay inihain o inendorso ng Akbayan Party Lists. Dumating din si dating Senator Leila de Lima sa tanggapan ng Secretary General kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Ayon kay de Lima, siya ang spokesperson ng mga complainant at sinasabing kompleto ang nilalaman ng kanilang kaso. 5 grounds ang binanggit tulad ng culpable violation of Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes at hindi kasama rito ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Formal na ang inihain sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bandang alas 13:30 ng hapon kahapon nang tanggapin ito ni House Secretary General Reginald Velasco. Higit 70 complainants mula sa iba't ibang sektor ang naghain ng reklamo at inendorso naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pangunahing naging basehan ng complaint ang umano'y betrayal of public trust o pagtataksil ng Vice-Presidente sa tiwala ng publiko kaugnayan sa naging issue sa umano'y maling paggamit ng kanyang confidential funds.
Pagtitiyak naman ni Secretary General Velasco, katulad ng unang complaint, masusi itong ipoproseso ng Kamara alinsunod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. Mahigpit natin talaga ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, which is composed of 75 na mga person representative of their organizations. Dahil nakita naman natin talaga yung sa mga hearings, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera. Kapalan din naman talaga ng mukha itong si Franz Castro. Convicted na to eh. Convicted na siya sa child abuse. Pero ngayon, ito, kapal ng mukha. Nangunguna pa sa pag-i-impeach ng Vice President. So, dahil nga sa naunang pahayag ni PBBM na huwag sampahan ng impeachment case si VP Sara dahil pagsasayang lang yan ng panahon. At magkasunod naman na dalawang impeachment complaint ang na-file. Itong pangalawa nga, mga kongresista na ang naghain. So ano ito? Wala nang leadership si PBBM. Hindi na pinapakinggan. Ang tanong, si PBBM pa ba ang leader natin? O baka yun nang nakaupo doon sa House of Representatives, si Tambalustay. Mukhang ceremonial president na lang si PBBM. Okay, at dahil naman dyan, nakahanap naman ng magandang tiyempo ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo para ilabas yung kanilang saloobin. At hindi lang basta ilabas hindi lang sa media. Mag-organize sila ng rally at expect na natin na napakalaking rally nito. At sigurado, manginginig ang tumbong nung nasa Malacanang at nung nasa House of Representatives. Sa dami ng miyembro ng Iglesia ni Cristo, kapag sinuportahan nila ang isang kandidato, talagang panalo. Ngayon, pag nagrally sila para sa isang bagay at hindi sila pinakinggan, checkmate ang tawag doon. Panoorin po natin. Sa iba pang balita, naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, inanunsyo ang ginagawang paghahanda para sa isang pagkilos. Sinangayunan ng Iglesia ni Cristo ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan sa halip na ituon ang panahon sa impeachment na itinutulak ng ilang sektor. Bukod sa naunang impeachment complaint na inihain ng mga civil society group, sinulong din ng Makabayan Bloc sa Kamara ang kanilang sariling impeachment complaint. Nanindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at hindi sinasang-ayunan ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig.
Ano kaya ang magiging move? Next move ni PBBM? Pag hindi niya pinakinggan ang Iglesia ni Cristo, nako, sa 2025 senatorial election, baka walang manalo sa ini-endorse niya. O baka naman wala siyang gagawin or wala siyang magawa dahil hindi naman siya ang leader. Baka ang nasusunod, si Tambalustay. So ang ending, checkmate. So hintayin po natin kung anong magiging development ng pangyayaring ito. Kung ano ba ang move ni PBBM. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, paki-like and share naman para marami makapanood. Salamat po.